iligal at walang awang niluso ng libo-libong puwersa ng kapulisan ng Pilipinas. Address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Narinig niyo si Torre, bibigyan daw tayo ng 30 minutes. Pero anong ginawa niya dito sa mahal natin si General Torre? Central Headquarters. Ayun, bumapasok sila. Ayun. Hindi na nila. Sila ay marahas na sumalakay at lumabag sa karapatang pantao ng mga naririto. Sa loob ng 16 na araw, iligal nilang kinugkob ang compound ng KOJC gamit ang isang iligal na warrant. Ginawa nilang war zone ang banal na dakong ito. Yung ginagawang hukay kasi dyan, illegal na yan. Ang mga dapat sanang nagpuprotekta sa atin ang siya mismong lumalapastangan sa ating mga karapatan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did, Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawa ganun. So anong human rights violation? Hindi lang isang beses ginawa ito ng gobyerno ng Pilipinas, kundi paulit-ulit. Walang pakundangang niyuyurakan at hinahamak ang batas na naghihiwalay sa simbahan at estado. Para lamang pilitin si Pastor Apollo C. Kibuloy na yumuko sa kanila. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, talagang pinag-aralan. So ang importante ay malagas nila. 3 buhay ang nagbuwis sa pagtatanggol ng karapatang pangrelihiyon at kalayaan na nagdulot ng matinding trauma sa libo-libo, bata man o matanda. Noong Setyembre 8, 2024, sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy sa ISAF upang itigil ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeyo si Pastor Apollo C. Kibuloy, isang simbolo ng kanila umunong tagumpay sa pang-aapi at isang babala sa sino mang lalaban sa kanila. Hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang bilhin. Evangelist Apollo Kibuloy is presented to the media. Paulit-ulit na mga paratang na kasinungalingan. Gawa-gawa akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Pilit na pinatahimik ang Sunshine Media Network International. Hindi tumigil ang pag-uusig. Bakit? Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang CPP-NPA-NDF, illegal na droga at korupsyon. Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga-KOJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera.
bakit inuusig si Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil hindi siya lumuluhod sa makapangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Hindi po ito laban ni Pastor Quiboloy. Ito po ay laban ng mga ordinaryong Pilipino na inaabuso. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya yumuko sa panggigipit. Nanindigan siya para sa tama. Kaya ako dito, nag-alay ako ng buhay ko para sa inyo, para kayo ay matuto. If you are in the right, defend the right, do the right, and if necessary, die for what is right. Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naging sagisag ng pampulitikang pag-uusig sa Pilipinas. How to be in... Alam niyo kung saan to nababagay itong Quiboloy na... Pastor Apollo Quiboloy. Tulad ng mga naapi noon. Ngayon, siya ang larawan ng paglaban. At ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan. Ganito na ang Pilipinas ngayon. Pinulok ng kasamaan. Ninakaw ng mga ganib. Unti-unting sinisira. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Isang bayang muling babangon. Malaya sa korupsyon. Malinis. Makatarungan. Isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Itong KOJC, ito isang napaka-konkretong halimbawa. Yung tinatawag na egalitarian society kung saan mga mamamayan ay hindi nagkakaroon ng experience ng corruption, ng kahirapan. Pastor Apollo C. Quiboloy para senador. Boses ng mga inaapi. Tagapagtanggol ng kalayaan. Kalayaang malaya sa katiwalian. Kalayaang magsalita ng walang panggigipit. At kalayaang manampalataya ng hindi inuusig. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Vince Caringal.